Amen. Sige po, dumako po tayo sa Marcos chapter. Sige po, sa Marcos chapter 10 po, magsimula po tayo sa verse 46 po. Sige po. Um, Dumating sina Jesus sa Jericho nang papaalis na siya sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka, ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Balik po tayo sa verse 46. Amen. So, sinabi po dito sa Bible verse na to na sila Jesus, habang papaalis sila sa Jericho, kasama ni Jesus yung kanyang mga alagad, at hindi lang yung 12, kundi marami pang ibang alagad. ah, Habang sila'y papaalis, meron isang bulag na nakatabi sa na nakaupo sa tabi ng daan na namamalimos. At itong bulag na ito ay ang pangalan, sabi ng Bible, ay si Bartimeo, at nilinaw pa ng Bible na anak siya ni Timeo. So, kung titingnan po natin sa, sige po, pwede po, KJV po, KJV. Kung titingnan po natin yung meaning po ng Bartimaeus, literal po siya, literal siya na, yung Bartimaeus, literal na son of Timaeus. So, kumbaga, etong pangalan ni Bartimaeus, yung literal na meaning ay anak talaga ni Timaeus. Tapos kung titingnan po natin yung pangalan ni Timaeus, yung kahulugan niya po ay, ayun, napakagandang pangalan ng Timaeus. Sabi po dito, highly prized or highly honored. So, sige po, balik na po tayo sa RTPV. So, yung pangalan Bartimaeus na literal na ang meaning ay anak ni Timaeus, tapos yung Timaeus naman ay sabi nga doon, highly prized or highly honored. So, pwede natin sabihin na yung, kumbaga, from this meaning ng kanilang pangalan, pwede nating sabihin na itong sila Timeo ay, kumbaga, yung mga magulang nila ay, kumbaga, yung, di ba po, dati po, and even until now, kapag kayong mga magulang papangalan sa kanilang mga anak, ay talagang, kumbaga, binibigyan nila ng kahulugan. Di ba nga po sa Bible, may nabasa tayo na may isang magulang na nahirapan na manganak sa kanyang anak, yung pinangalan niya sa kanyang anak ay Pain. So napaka-symbolic, kumbaga, ang ibig ko pong sabihin is napaka-symbolic ng mga pangalan na ibinibigay sa Bible, na kung saan etong kumbaga si Timaeus, napakaganda ng meaning ng pangalan, highly prized or highly honored. So hindi natin alam kung, kumbaga, kung halimbawa galing sila sa pwede namang
noon hindi sila mahirap, or di natin masabi kung anong mga pangyayaring meron or na naganap before. And even sa Bible, di naman po dito na naisulat kung si Bartimaeus man ay pinanganak na bulag na, or pwedeng maayos siya na pinanganak, okay yung mata niya, and along the way may nangyari na bulag siya. But we all know na dito sa Bible, yung kumbaga pinapakilala dito kung sino yung naging tatay niya, and eto nga base sa pangalan na meron yung tatay niya, na ibig sabihin highly prized, highly honored. So ibig sabihin kumbaga maganda yung kahulugan nito, at naibigay ito dahil kumbaga yung mga magulang nito ay kumbaga ang kanilang turing sa kanilang anak ay talagang highly prized, or napakahalaga, mahal na mahal nila yung kanilang anak. So, sa 47 po, sabi dito, nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So, itong si Bartimeo, nung nagdaraan na sila Jesus, nalaman niya na naroroon ang Panginoon. And nung alam niya na kumbaga bibihirang pagkakataon yon na daraan doon sa lugar niya si Jesus, hindi niya sinayang yung pagkakataon. Hindi niya pinalampas yung pagkakataon, at eto nga po, sumigaw siya ng sumigaw. So, yung Bible napaka-clear na si Bartimaeus hindi lang isang beses sumigaw, kundi sumigaw ng sumigaw hanggang sa kumbaga mapansin siya nung mga nagdaraan. Kasi dito nga sa verse 48, sabi dito, pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So, yung pagkakasigaw ni Bartimaeus ay talagang kumbaga kumbaga lakas, in such a way na minake sure niya na maririnig siya ng mga tao at makakaabot yun kay Jesus. Makikita po natin dito na he is very desperate, na kung saan gusto niya na lapitan siya ng Panginoon at gusto niya na maka-receive ng awa mula sa ating Panginoon. At dito makikita natin na ang tawag niya kay Jesus ay anak ni David. Okay, so alam niya na ito si Jesus ay galing sa linya ni Haring David, na kung saan yung nakakatuwa dito kay Bartimaeus, meron siyang prior knowledge on who Jesus is. Meron siyang kaalaman kung sino si Jesus, at alam niya na si Jesus ay mula sa lahi na David. Siguro may taong nagturo sa kanya ng salita ng Diyos, or pwedeng yung kanyang magulang, kasi nga po 'di ba yung pangalang Timoteus, highly prized, highly honored, pwedeng yung mga magulang niya noon tinuruan siya ng salita ng Diyos, or pwede namang there's somebody out there na nagturo sa kanya. But ang nakakatuwa dito, sa kabila ng kanyang kapansanan na siya'y bulag, uh, kilala niya si Jesus. Hindi niya man ito nakita physically, pero sa puso niya makikita natin na naroroon yung kanyang reverence, pag-honor, at kumbaga pagsamba sa Panginoon, na hindi niya gustong makalampas yung pagkakataon na si Jesus ay pagalingin po siya. So sa buhay po natin, kumbaga, madaming pagkakataon na binibigay sa atin ang Panginoon para mapalapit tayo sa Kanya. 'Di ba po? Meron si Lord na kumbaga binigay sa atin na Bible, na sinasabi ng Panginoon na bulay-bulayin natin araw at gabi. Tapos may binigay si Lord sa buhay natin na mga mentor natin, mga pastor natin, mga leaders natin, na kung saan tinuturuan tayo, ini-encourage tayo para lumago. And at the same time, even ang social media,
Marami tayo dyan nababasa ng mga Bible verses or mga videos na kumbaga nakakapag-encourage sa atin. So, kumbaga, ang daming binibigay sa atin ni Lord na pagkakataon para mas makilala natin siya at para mas lumago tayo sa Kanya. And ito, si Bartimaeus, yung chance na yon na binigay sa kanya ng Panginoon, hindi niya hinayaan na mag-slip away. Hindi niya hinayaan na ito ay masayang or kumbaga lagpasan siya. Kaya in his great kumbaga napaka-desperate na sitwasyon na tingnan niyo po sa ito sa 48 um sa kakatawag niya, sa lakas ng boses niya sa pagtawag sa Panginoon, may mga tao na sinasabihan siya na manahimik. So, tayo po ba, kapag ka, di ba, sa buhay po natin, may times na grabe yung fire natin na ihayag yung salita ng Panginoon, grabe yung fire natin na ipakalala ang Panginoon sa mga tao. And there are times, 'di ba? We face persecutions or we face kumbaga yung paghahadlang sa atin. May mga tao sometimes gusto tayong patahimikin. Pero ito si Bartimeo, grabe, hindi siya nanahimik. Sabi nga dito mas lalo pa siyang nagsusumigaw. Makikita natin dito yung kumbaga grabing kagustuhan niya na marinig siya ng ating Panginoon. Sa verse 49, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. Wow, what a great faith! Na kung saan yung kanyang grabing pagsigaw na malakas, grabe napatigil si Jesus. Napatigil si Jesus. Yun yung klase ng pananampalataya na talagang grabe, titigil talaga ang Panginoon at aalamin niya sino to. Sabi dito, dalhin ninyo, do alam ko kilala to ni Lord Jesus kung sino siya. Dito sa verse na to, sinabihan niya yung kanyang mga alagad na dalhin sa kanya ang taong ito. At tinawag nga nila ang bulag, sabi ng mga alagad, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. At sa verse 50 po, sige po, verse 50, sabi dito, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Alam niyo po, ilang beses ko na to nabasa na passage and isa din to sa mga gustong gusto ko. And kanina nung binasa ko ulit siya kasi sabi ko, Lord, ano na word mo? Grabe, napatigil talaga ako dito sa verse 50. Sabi dito, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Napaka-symbolic po nitong ginawa ni Bartimaeus. Noong unang panahon po, yung balabal po ay napakalaki po ng role, napakalaki po ng gamit para po sa isang tao. Punta po tayo sa Exodus 22 verse 26 to 27. Exodus 22, 26 to 27. Sabi po dito, kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw. Sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, Papa, kinggan ko siya sapagkat ako'y mahabagin. So, yung balabal po noong unang panahon, ito po yung isang uri ng outer garment na kung saan kumbaga, necessity siya ng mga tao doon. So, yung balabal ay, kumbaga, mabigat siya, malaki, na kind of fabric na kung saan noong unang panahon, dahil kumbaga mahal ang mga textile, the way na ginagawa yung balabal is pang long-lasting na item. Pang long-lasting na item na kung saan dahil yung pagkakagawa sa tela ay kumbaga matibay at long-lasting, there are times na yung balabal pwede nga siya ipamana sa mga susunod na generation. So, dito sa verse na to, pinapakita dito na yung balabal ay
kumbaga, kapag yun lang ang pagmamay-ari ng isang mahirap na tao, gusto ng Panginoon noong panahon, way back sa Exodus times, dahil Exodus, eto na batas ni Lord binigay during sa time pa ni Moses. So, kapag kayong balabal, yun lang yung pagmamay-ari ng isang tao, kasi napaka-importante yan sa kanya. Sabi nga dito sa verse 27, ginagamit siya na pambalot sa katawan, tapos pang kumot sa pagtulog. So, gusto ni Lord na kapag ka itong balabal, gabi, ng panahon na yun, pwede isangla yung balabal. Pero pag isinangla yun sa isang tao, yung balabal, kailangan yun ibalik nung napagsanglaan, ibalik sa may-ari bago lumubog ang araw, dahil yun lamang ang meron yung taong iyon. At it means na kapag wala siyang balabal, wala siyang gagamitin na pambalot sa katawan, that time, syempre, pag season ng winter, malamig. O di, kaawa-awa yung isang tao. Kaawa-awa yung isang tao na walang balabal that time, lalo pa kung yun lang yung pagmamay-ari. So, ang ibig ko pong sabihin, sa Bible po, yung balabal ay simbolo ng isang uri ng kasuotan na talagang napakahalaga sa isang tao. Sige, balik po tayo sa Marcos 10 verse 46. Dito, again, pinaliwanag po sa atin ni Lord na si Bartimaeus ay namamalimos. So, isa siyang tao na mahirap. At isa sa, kumbaga, very important na kagamitan na meron siya, isa sa kanyang, kumbaga, pagmamay-ari na mahalaga ay yung kanyang balabal. Di ba po? At yung balabal na yun, isa pa din sa gamit yun sa kanya, hindi lang yun para pang ano sa kanyang katawan, pang cover. It is also used as dahil namamalimis po siya, yun ay ginagamit din po para pang beg sa mga tao. Ginagamit niya yon na balabal na yon para manghingi sa mga tao ng alms or ng pera man or kung ano man yung hinihingi. So, makita po natin dito yung balabal, napakahalaga kay Bartimaeus. Ginagamit niya sa kanyang katawan, and at the same time, ginagamit niya bilang way of surviving. I mean, way para mag-survive siya sa pang-araw-araw, dahil ginagamit niya yon bilang instrumento sa pamamalimos. And yet, sa verse 50, sabi dito, yung balabal na yon na napakahalaga, inihagis niya. Tinapon niya. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. So yung napakahalaga na gamit na yun, tinapon niya. So anong ibig sabihin po nun? Isang maaaring makita po natin dito na kahulugan is, yun nung tinapon ni Bartimaeus yung kanyang balabal, nire-represent po nito yung kanyang kumbaga yung shedding of his kumbaga old and broken identity. Ibig sabihin, tinatapon niya yung dating buhay na mahirap, yung buhay na kumbaga naroroon siya doon sa pamamalimos, sa buhay na walang pag-asa. Yung buhay na yun na walang pag-asa, nung tinapon niya yung kanyang balabal, tinapon niya yun. Why? Kasi lumapit siya kay Jesus, at sa paglapit niya kay Jesus, lumapit siya sa tunay na source ng hope, sa tunay na source ng buhay, sa tunay na source ng kagalakan, ng buhay na masagana. Na dati yung cloak na yon, kumbaga yun yung way of living niya, ngayon tinapon niya ngayon dahil nakatagpo siya ng buhay. Natagpuan niya yung pag-asa. Amen po. So, another po na ano po natin yung sa balabal din. Meron din po akong nakita sa Lucas 19 verse 35 to 38. Lucas 19 verse 35 to 38. Ayan. So, sa 35 to 38, makita po natin dito na dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, sila'y pinasakay nila. Sa 36, habang siya ay nakasakay sa asno at naglalakad papunta sa lungsod,
inilalatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahanga-hangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sa verse 38, sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Sige po. So makita po natin dito na ito yung passage sa Bible na kung saan ito yung triumphant entry ni Jesus sa Jerusalem na kung saan siya ay nakasakay sa asno at sa pagpasok niya sa Jerusalem, yung mga tao doon, yung kanilang mga balabal ay nilatag sa daraanan ni Jesus. At sa paglatag nila sa mga balabal nila sa daraanan ni Jesus, sila ay malakas na nagpuri sa Diyos at yun, nagdeklara talaga sila na pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. So dito makikita din natin na yung paglatag nila ng kanilang mga balabal doon sa road ay isang gesture na nagpapakita na they are submitting to Jesus and they are proclaiming Jesus as the King. Amen po. So, another thing naman po ay sa John chapter 19 verse 2. John 19 verse 2. Sige po. So ito naman po yung time ni si Jesus ay kumbaga ano na siya dinakip tapos pinakuha ng Pilato at pinahugapit. Sa verse 2 naman, ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik. Ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube at bawat isa ay lumalapit sa kanya at patuyang bumabati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo at kanilang pinagsasampal si Jesus. So, nung time na to sa verse 2, nang si Jesus ay pinutungan ng korona na tinik, at the same time, sinuotan siya nung balabal. Pero this time, yung balabal na sinuot sa kanya, very specific si Bible, ang sabi dito, yung kulay po ay kulay ube. So, though alam natin na sinuot ito ng mga kawal sa kanya in order to mock him para pagtawanan siya, pero itong ube or sabihin natin yung purple ay nung unang panahon, simbolo po siya ng royalty. Actually, kanina po nag-search po ako. Sabi po nung time ng naghahari ang mga Romans, ang sabi po dito, yung allowed lang noong unang panahon na magsuot ng damit na kulay ube ay yung mga emperador. Bakit po? Kasi napakamahal ng kulay ube po noon na damit. Okay, dahil noong panahon na po na iyon, mahirap gawin yung kulay ube na damit dahil meron siyang kakaibang proseso ng paggawa. So, para makagawa po dati ng kulay ube na damit, kailangan gumamit ng snail or suso na yung species po ay Murex sea snail. So, grabe po, sa 1 gramo, napakaliit, 1 gramo lang para makagawa ng kulay na ube ng 1 gramo na tina or dye, kailangan gumamit ng sabi po kanina na search ko is 12,000 na suso. Grabe no? 12,000 na suso. So anong gagawin dun sa suso? Yung mucus po noon kukunin mano-mano at ibibilad sa araw sa loob ng maraming araw upang makuha ang natural na ubing kulay or lilang kulay. So kaya po pala sobrang mahal at sobrang rare lang noong time na yun yung kulay ube kasi ganung proseso, mantakin nyo po, 12,000 snails, 12,000 na suso. Tapos, iisa-isahin niya na kukunin yung mucus. Tapos, after that, may process pa na ibibilad sa araw. So, napakahirap. Kaya po, nung time na yon talagang mga mga emperador, ganon. Emperor lang yung allowed na magsuot ng kulay ube. At yung kulay ube ay talagang simbolo siya ng royalty. So, dito sa verse 2,
Bagamat sinuotan si Jesus nung balabal na yung goal ng mga nagsuot ay para imak siya, para pagtawanan, but then again, we all know na si Jesus talaga ay syempre, siya ay tunay na hari. Siya ay tunay na hari na Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. At kumbaga, siya talaga ay kumbaga royalty ang ating Panginoon. Siya ay kumbaga at yung tatak niya po talaga ay tunay na hari. So sige po, balik po tayo sa verse Marcos 10 verse 50. So yun po no, yun yung mga examples ng mga balabal na nabanggit sa Bible. Though madami pa pong mga balabal na nabanggit sa Bible, pero yun lang po yung ibibigay ko. Ah, dito po sa 50, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong, tumayo at lumapit kay Jesus. So sa English po, 'di ba, may phrase na throw a towel, 'di ba? Nung pinag-aralan ko kanina, rooted siya doon sa mga manlalaro sa boxing na kapag yung manlalaro sa boxing, ano na siya, magsusurrender na siya, di niya na kaya lumaban, yung gagawin niya, he will throw a towel. So, throwing a towel, yun nga po, galing siya sa boxing na kung saan yung fighter ay nag-indicate ng pag-surrender. So, dito din po sa 50, eto, tinapo ni Bartimaeus yung balabal, indicating another meaning is indicating na he is surrendering everything to the Lord. He is, kumbaga, siya ay isinusuko niya na ang lahat sa Panginoon. So, dito sa verse 51, sabi ni Jesus sa kanya, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Ang galing po, no, na si Jesus dahil doon nga nakita natin na tumigil talaga si Jesus. At talagang, kumbaga dito, makita natin na si Jesus na natuwa, nagalak sa pananampalataya na meron siya. Yung pananampalataya na kahit sinupil siya, pinatigil siya, pinatahimik, hindi siya tumigil dahil gustong-gusto niya ang Panginoon. At dahil natuwa ang Panginoon, tinanong siya, ano ang gusto mo na gawin ko para sa iyo? At syempre, yung gusto ni Bartimeo, sabi niya, sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Amen. Ito pala yung di ko masyado napansin. So, yun nga. Going back kanina sa sinabi ko, si Bartimaeus, base sa verse na ito, pinanganak siya, hindi siya bulag. So, normal yung kanyang mata. At along the way, may nangyari sa kanya na nag-cause ng kanyang pagkabulag. So, ibig sabihin, dati, ranas niya kung gaano kasarap na merong paningin. Alam niya kung gaano kaganda yung buhay na merong nakikita ang kanyang mga mata. At yun, hinahanap-hanap niya yun sa buhay niya. Gusto niya maranasan muli. Pero this time, nung inalaw ng Panginoon na mabulag siya, at neto na hiniling na niya sa Panginoon na i-restore yung kanyang mga mata, i-restore yung kanyang paningin. This time around, yung pagbalik ng kanyang paningin, syempre mas maa-appreciate niya na yun, mas papahalagahan niya na yun dahil alam niya na kung paano mawalan at pag binalik ni restore sa kanya yung isang bagay na napakahalaga. This time, alam niya na kung paano pangangalagaan. Alam niya na kung paano na hindi iti-taken for granted yung mga bagay-bagay dahil naranasan niya na kung paano mawalan. So sa verse 52, sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon di nakakita siyang muli at amen, sumunod kay Jesus. Napakabuti ng Panginoon na sa buhay ni Bartimaeus, inalaw niya yung mabulag si Bartimaeus. Pero nung time na na-restore yung paningin niya, hindi lang yung physical na pagkabulag, yung nawala sa kanya, kundi higit sa lahat, yung spiritual na pagkabulag.
nawasak yun sa buhay niya. And this time, meron na siyang tamang relasyon sa Panginoon, nakilala niya ng personal ang Panginoon, at ang napakaganda po dito, dahil sa kanyang pananampalataya, gumaling siya. Again, hindi lang physical, kundi higit sa lahat, yung spiritual na kagalingan. At nakakatuwa dahil nakakatuwa po dahil simula nung araw na yon, sumunod po siya sa ating Panginoon. So, sa buhay po natin, kung nakaranas tayo, syempre po dati, nung hindi pa tayo nakakakilala kay Lord, mga bulag tayo. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tenga, ngunit hindi nakakarinig. Merong puso, pero matigas ang puso. Pero, salamat po sa Panginoon na tayo po ay nakakilala sa Kanya at binigyan tayo ng kaligtasan. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan dahil sumampalataya tayo sa Panginoon. Sa last verse na lang po. So, 1 Peter chapter 2 verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, amen, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen. Tayo po dati nasa kadiliman, spiritual na bulag, ngunit tinawag tayo ng Panginoon sa liwanag. Manatili po tayo sa liwanag. Tayo ay pinili ng Panginoon for His special purpose. We are set apart. Amen. So mamuhay tayo sa Panginoon. At kung may mga bagay sa buhay natin na gusto ni Lord na itapon mo, na itapon natin, 'di ba? Natanggalin natin, isuko natin kay Lord. Kagaya ni Bartimaeus, tinapon niya yung balabal niya, napakahalaga niyo yun sa kanya. So sa buhay natin, baka may mga bagay tayo na pinapahalagahan na gusto ni Lord na itapon po natin yan alang-alang sa ating Panginoon. Dahil sabi nga ng Bible, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga ang mga bagay na inihanda ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. So everything is worth it. Sometimes parang mahirap gawin, parang di kaya. So, parang imposibleng magawa. Pero, di ba po, sa libro ng Mateo, sige po, last now lang po talaga. Mateo chapter 11, verse 28. Sabi po ni Lord, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigit ang lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. So, dati pag binabasa ko po to, ang mga nasa isip ko lang, yung mga bagay na, kumbaga, halimbawa, halimbawa, nalulungkot ako, or kumbaga may mga bagay na nahihirapan ako, so isusuko kay Lord. So, kagabi, nung shinare ulit to ni Sister Hannah, yung isang bagong revelation sa akin ni Lord is, halimbawa, may mga pinapagawa sa akin si Lord na feeling ko napakahirap gawin, napaka-imposibleng gawin, alam niyo po yun, yung parang sa dami ng ginagawa, parang, Lord, yung parang ang hirap pang hawakan ng promise ni Lord na gagawin niya, pero sinasabi ni Lord sa akin, kagabi, isa sa nagrema sa akin si Lord na, anak, lumapit ka sa akin, kung nahihirapan ka na gawin yung bagay na pinapagawas ko sa iyo, lumapit ka sa akin, palalakasin kita, bibigyan kita ng kapahingahan, sa paglapit mo sa akin, ang tawag doon, ayun, sinulat ko pala kagad, sabi ko dito. If you feel like doing God's will is very difficult or impossible, come to Jesus and He will give you rest. So, rest from worry, from anxiety, self-pity, self-destructive thoughts, yun. So, lapit po tayo kay Lord. Nahirapan po ba tayo? Lapit tayo kay Lord.
So, bibigyan niya tayo ng kapahingahan sa mga worries na ito at the Lord will assure us na siya ang gagawa. Kailangan lang natin manampalataya. Kailangan lang natin panindigan ang ating Panginoon. So, yun lang po. Sige po, pray po muna tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong salita, Panginoon. Lord, sa patuloy mo sa amin, Panginoon. Lord God, na pagtuturo ng iyong kalooban, Panginoon. Lord, maghari ka sa buhay namin. Lord, ikaw ang nakakataho ng aming puso't isipan. Lord God, kung sa puso namin may mga bagay pa, Panginoon, na gusto mo sa amin, Panginoon, na isuko, Lord God, bitawan, Lord God, or gusto mo, Panginoon, na ihandog namin sa iyo bilang sakripisyo, Lord. I pray na sa bawat isa, Panginoon, O God, ay kusang loob na ibibigay ito sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, na habang kami, Panginoon, ay nananatili sa iyo, kami ng mga sanga mo, ay prinupruning mo, nililinis mo, Panginoon, and you are transforming us from glory to glory, O God. Lord, we are a royal priesthood, O God. Lord, kami, Panginoon, O God, ay mga anak mo, Panginoon. Lord God, kami, Panginoon, ay mga sons and daughters mo, Panginoon. Lord God, Lord, we are in your royal family, O God. Lord, I pray na sa bawat mga anak mo, Panginoon, O God, Lord, bawat isa sa amin, Lord God, ay magtatagumpay, Panginoon, na gawin ang kalooban mo, O God. Lord, not our will, but your will be done. Lord, we bless you in the name of Jesus. Amen.